Si Kong Egay Erice dito ho sa Bilyonaryo News Channel. At sinagot ho nitong si Kong Egay Erice ang mga banat ho nitong si Auntie Claire. Dito rin ho mga kababayan, sa video na ito ay maririnig ho natin ang patamaan ng magkabilang panig. Pero bago ang lahat mga kababayan, likes and subscribe, masaya na ho tayo dyan para sa ating munting channel. At yun na nga, tila nagpantig na naman ang tenga nitong si Auntie Claire sa mga narinig niya na sinabi nitong si Kong Egay Erice. Bago natin ituloy ang usaping ito ay pasadahan muna natin itong pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. At dito ho sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ay pinapaubaya ng araw niya sa Office of the Ombudsman itong kalalabasan ng investigasyon sa flood control issue laban nga ho dito sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Naku po mga kababayan, matindi to. At sinabi niya pa nga ho rito na kanyang pinagdidiinan na wala raw ho talaga siyang kinalaman dyan sa mga timeline na sinasagawang investigasyon ng ombudsman laban nga ho sa kanyang pinsan. At matatandaan ho natin na sinailalim na po sa preliminary probe ang mga reklamong plunder, direct and indirect bribery, graft at money laundering ho laban ho ditong kay dating House Speaker Martin Romualdez mga kababayan. Ang tanong ho, sumasang-ayon nga ho ba kayo na dito sa ginawang pagpapasya nitong sa ating Pangulo na ipaubaya na lang daw ho sa Office of the Ombudsman ang investigasyon nga dyan sa flood control at hindi na ito iimbestigahan sa Blue Ribbon at hindi na ho natin ito mapapanood. Sa madaling salita ho, gagawin hong pribado ang pag-iimbestiga dyan sa flood control issue na yan. Ako po mga kababayan, umuulan na naman yan. Nagbagsak nga naman ng matinding ulan at ang mga kababayan ho natin ay panigurado ho na di ho makakalimutan itong mga issue na ito. Kahit pupilit nila na ibaon sa limot itong flood control scandal na to, ay napakalabo yatang makalimutan ng ating mga kababayan to dahil sa matinding mga pag-ulan na ating nararanasan na naman ngayon mga kababayan. At paki-comment nga ho sa comment section sa ibaba kung pumapayag ba kayo o hindi at ano ang inyong mga dahilan. At naniniwala rin ho ba kayo mga kababayan na walang alam si Pangulong Bongbong Marcos sa mangyayaring investigasyon na to dito sa Office of the Ombudsman na pinamumunuan ho nitong si Boyeng Remulla. At tingin ho ng ating mga kababayan na kontrolado ho ito nitong si Marcos Jr. Napakahirap pong isipin na ang issue ng flood control na nakawan sa pondo ng ating bayan ay ipapaubaya na lang ho dito sa Office of Ombudsman mga kababayan. At hindi po mayalis sa isip ng ating mga kababayan na itong pag-iimbestiga ba ng Office of the Ombudsman ay magiging patas ho para sa mga nasasakdal. Alam naman ho natin na itong issue na ito ay napakatagal na ho. Umabot na ng 1 taon mahigit. At wala pa rin ho nakukulong na malalaking isda. Ang mga pinapakulong ho nila ay ang mga botete lamang. At makikita natin sa mga social media posts na ang mga iniimbestigahan nila ay yung mga project ng kanilang mga kalaban. Pero ho, pagdating ho sa kanila, yung mga project ho ng kanilang mga kampe ay tila po umiiwas sa investigasyon. Para po napapalayo ho na ang karamihan naman ho talaga dyan ay ang mga proyekto nitong mga congressman, mga buhaya ho dyan sa House of Representatives. Hindi ho natin nilalahat pero po, yun po ang katotohanan na marami ho dyan sa House of Representatives ay mga kontraktor. At sila ho ang may control dyan sa mga budget at mga pondo dyan sa mga proyekto na yan. At marami na rin ho lumabas sa pahayagan na may mga ebidensya ho, subalit parang ayaw naman ho sundan yung ebidensya. At tila ho, etong mga kalaban ho nila ang
nakakulong ngayon at nakakasuhan na imbis sana yung itinuturo ng ebidensya. Isa na ho ito si Martin Romualdez na marami na ho ang nagtuturo sa kanya, pero bakit tila iniiwas ng mga senador at mga kongresista na pilit pa rin ipinagtatanggol itong amo nila na si Romualdez? Ano ba ang dahilan, mga kababayan? At tila ho parang ayaw na makita ng sambayanan itong gagawin nilang investigasyon sa issue na yan, na sinasabi nga ho nila na mas maganda daw na gawing pribado ang pag-iimbestiga dyan at di umano na nakakagulo lang ang mga manonood dito sa gagawin nilang investigasyon kapag sinasa publiko nila. Kaya naman, mga kababayan, itong si Kong Egay Erice ay alam naman ho natin, kahit dilawan ho itong mama na to, ay isa ho ito na bumoboses ho at nagpapahayag sa mga nangyayaring hindi tamang pag-iimbestiga o nangyayaring hocus-pocus ho dito sa gobyerno. Kaya naman ho, palakpakan ho natin itong mama na to na kahit ho iba ang kanyang partido ay makikita naman ho natin sa kanyang mga sinasabi na marami ho ang katotohanan at isa ho yan sa mga nakikita ng ating mga kababayan. Palakpakan ho natin ito si Kong Egay Erice yan. Ito hong mama na to ay isa ho sa mga bumoboses sa mga nangyayaring kalokohan dyan sa Kongreso at doon nga raw sa pagtatakip ng mga sangkot nga dyan sa flood control issue na yan. At ayun nga na sinasabi rin itong si Kong Egay ay eto nga hong si Romualdez ay dapat hong makulong dahil siya po ang tinuturo ng ebidensya na dapat sundan na sinasabi ho nitong si Senator Ping Lacson. Kaya naman diretso na ho tayo, mga kababayan, at pakinggan ho muna natin itong pahayag ho ni Auntie Claire sa sinabi ho ni Kong Egay Erice, at papakinggan rin ho natin itong interview ni Kong Egay dito nga sa Bilyonaryo News Channel patungkol nga rito sa mga banat na itong si Auntie Claire diyan kay Kong Egay. Sigurado ho, mga kababayan, matutuwa ho kayo pag maririnig nyo itong mga pahayag na itong si Kong Egay, dahil ito pong si Kong Egay ay hindi natin ho may pagkakaila na may kagalingan ho itong mama na to. Ayan, pakinggan ho natin. Nagtataka nga ako kung bakit pa na ini-interview itong si Congressman Erice. Dahil ang kanyang mga sinasabi ay laging may parang, I think, I don't think. Lahat ay puro sa galing lang sa kanya. Bago dyan, meron siyang binanggit patungkol dito na hindi lang flood control projects ang problema, kundi pati yung pagkolekta ng basura. Gumawa na ba siya ng aksyon patungkol dito sa mga di umano mga local government units? Ang tanong ho, mga kababayan, bakit po si Kong Egay Erice ang gagawa ng investigasyon diyan sa mga yan? Obligasyon ho ninyo ng mga ahensya ng gobyerno at responsibilidad nyo na mag-imbestiga dyan. Bakit ipapahid mo na naman dito kay Kong Egay yan? Iba talaga ho kapag ito si Auntie Claire ang nagsasalita. Pagdating ho sa mga kritiko ng kanyang amo ang nagsasalita, ay asahan nyo na po na maibalik ho ito. May banat ho. Tuloy ho natin. Na nagkakaroon ng korupsyon patungkol sa pangongolekta ng basura. Pakitanong niyo po sa kanya yan. I don't think that the President can afford to jail former Speaker Martin Romualdez. So ito ay iniisip niya lang. Huwag siyang magsalita na parang may alam siya sa sinasabi ng Pangulo. Wala siyang karapatang maging spokesperson ng Pangulo. Wala naman ho atang balak itong si Kong Egay na maging spokesperson ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ho si Kong Egay ay nagsasalita lamang tong mama na to dahil isa po siya sa mga opisyal ng bayan at ipinapakita niya ho sa ibang mga congressman na hindi dapat manahimik itong mga kapwa niya ho, congressman, pagdating dito sa mga issue na nangyayari sa ating bansa. Di ba? Okay ka na dyan, Auntie Claire. At wala ho sigurong magkakagusto pa ng pwesto mo na maging spokesperson dahil sirang-sira na ho ang Marcos Jr.
dahil sa mga nangyayari, dinagdagan mo pa na imbis na sagutin ng mga media at mga tanong ng taong bayan, ay tila ang ginagawa mo ay puro banat imbis na sagutin ho itong mga tanong ng ating mga kababayan pagdating sa issue ng ating bayan. Kapag hindi niya na ho alam ang mga sagot diyan sa mga tanong sa kanya, ay ipapahid ho sa mga kalaban nila ang issue na dapat sila ang sumasagot at ipinapaliwanag nila, pero hindi po ganun na nangyayari. Yan ho, ituloy ho natin ito mga sinasabi ho na ito si Auntie Claire. Unless papalitan niya ako dito. Diba? Patayin niya na yung kanya nasa isip. If I'm going down, I'm not going down alone. Parang alam ko kung kaninong linyahan niya na. Tapos, sinigundahan nga ni host, I don't think that the president can afford to jail former Speaker Romualdez. At muling sumagot itong si Congressman Rizal, dahil laglagan na yan. Bakit hindi ba totoo? Totoo naman ho, dahil palapit na ho ng palapit dito kay dating House Speaker Romualdez ang ebidensya ho. Kaya pagdating ho sa mga ganitong tanong, etong si Auntie Claire ay asahan nyo ho na ipapahid na naman kung kani-kanino at ituturo kung sino dapat sumagot yan sa mga issue niya. Pag hindi niya ho alam ang sagot, ano ho, ganyan ho ang ginagawa niya. Nagtuturo ho siya. Si Congressman Irice ang isa sa pinakagusto kong makausap. Kaharap kayo. At tatanungin ko siya ng diretsyo. Saan nang gagaling ang lahat ng sinasabi mo? Bigyan niya ako ng ebidensya dahil puro ganito. Ako po, delikado ka dyan, Auntie Claire. Baka pag tinanong ka ho niyan, hindi ka makasagot ng diretsyo. Baka mamaya, pag natanong ka ng harapan niya ni Kong Egay, ay kung sino-sino na naman ang ituro mo. Interview ho na itong si Corina Sanchez dito ho kay Manong Egay, at maririnig ho natin dito ito si Kong Egay kapag nagsalita ho ito, matawa-tawa lang ho itong mama na to pero may mga laman ho yung mga sinasabi niya. Kahit ho dilawan ho itong si Kong Egay na to, ay napakaganda ho ng mga maririnig natin sa kanyang mga sinasabi pagdating ho sa mga na nangyayari sa ating bansa, at ang mga kapwa niya ho, mga kongresista, ang pinapatamaan niya nga rin ho. Pakinggan niyo ho ang mga babayan kasi matutuwa kayo rito. Ang pinapahayag ko bilang kinatawan ng mga mamamayan ay kung ano yung naririnig ko, ano yung nararamdaman ko na pahayag ng mga sentimiento. Oh, totoo yun. Kaya palakpakan ho natin itong si Kong Egay. Palakpakan ho natin. Sinasabi niya ho, di ba, ayun naman talaga ang dapat na ipinapahayag ng mga representante ng ating mga lugar dito sa bansa kung ano yung hinaing ng mga tao. Yun po ang sinasabi dito ni Kong Egay. Dahil nga ayaw talaga nilang pakinggan o nasasaktan sila o natatamaan sila dito sa mga pahayag na sinasabi na may mga katotohanan naman ho. Kalaban ho ang tingin nila kay Manong Egay. Ng mga mamamayan. Ang sinabi ko kasi, walang mangyayari dyan sa sinabi ni Pangulong Marcos na may papakulong yung kay kakasuhan si Speaker Romualdez. Kasi bata yan doon sa mga una-una ng mga pahayag ng Pangulo na wala naman nangyayari. Isang taon na nangyayari. Sabi niya may makukulong. Sabi niya Totoo Independent People's Commission. Sinabi niya ICI. Sinabi niya 1 million houses. Sinabi niya 20 pesos. Lahat po. Ayan ang mga sasagutin nitong si Auntie Claire kapag nagkaharap kayo. Yari ka dyan, Auntie Claire. Paano mo sasagutin yung mga tanong ng mama na to? Delikado ka dyan. Bola lang, salita lang. So, nararamdaman ko yung mga sinasabi ng mga mamamayan. Dapat unawain nila na yung pahayag ko. Pahayag yan ng mamamayan ng mga binabaha, mga driver na naaabala, na mahalang gasolina. Pahayag ng mga naglilimas ng baha sa kanilang mga tahanan sa madaling araw na hindi nakakatulog. Palakpakan ho natin itong si Kong Egay dahil napakaganda ho talaga ng mga sinasabi niya ho. Pag ito hong mama na to ang nai-interview ay ang sarap po pakinggan mga kababayan. Dahil sa baha, yan yung pahayag nila, yan ang sentimiento nila. At dapat maging bukas sila dyan. Hindi ito paninira, ito ay constructive na
kritisismo Tama, kung tama. alam lang. Constructive criticism, yan. Tama po yan. Kasi pag natutulog, kailangan gisingin mo eh. Matagal ko. Lahat ng mga sinabi ko sa mga previous privilege speeches ko, lahat nagkakatotoo eh. Oh, Halos lahat pwede magkakitaan yan. halos lahat nagkakatotoo. I've been serving government for 51 years. I've been involved in local and national politics. So, si Ma'am Claire, nagkakalookan yan eh. Kaya lang siguro bumalik siya sa Caloocan para maging grounded. So, biruin mo. Taga-Caloocan pala to si Auntie Claire. Ito si Manong Egay ay isa po siya dyan sa namumuno sa distrito ho ng Caloocan. Biruin mo, taga-Caloocan rin pala to si Auntie Claire. Yung kaisipan niya. Kasi nung nasa Malacanang siya, parang hindi niya na nararamdaman yung katotohanan sa Tama, tama. baba. Ayun. Ang programa po namin ang tawag ay Memo. Yun, Mema. Oo. Baka ganun lang yun. Alam mo na, kailangan kasi... Ito rin si Corina, simple rin eh, no? Banat din eh, may banat eh. Asar din to kay Auntie Claire eh, ito si Corina eh. May balik eh. So, Pero, kasi alam mo, pag yung misis ko, dadaldal, para tahimik na lang, hindi na akong bigibo. Pareho kami dyan. Relate. happy wife, happy life. Okay. Okay. Happy Yusek o happy life. Okay. O napag-usapan ng Caloocan, Kong Erice. Ano ang sitwasyon ng basura sa inyo? Ano sa palagay mo ang punot dulo nitong basura problem natin? Di ba Alam mo, marami rin yun sa Caloocan? hindi naman sa Caloocan lang. Buong Metro Manila, saka lahat ng mga urban center. O yan o, pakinggan mo to Auntie Claire, makinig ka rito, hindi yung pag tinanong ka, isisisi mo pa sa taong bayan. O, makinig ka rito kay Kong Egay. Dito sa ating bansa ay nakakaranas ng ganyan sapagkat systemic yung problema. Hindi lang yung collection. Sa collection kasi, siyempre corruption din yan. Kasi nga yung kontrolado sa Metro Manila, kontrolado monopolyo ng iilang malalaking kontratista, sila pa nga nagpipinance ng mga tumatakbong mayor, at napakalaki ng kontrata na yan. At kasi collect all eh. So kahit hindi makuha yung basura, binabayaran sila eh. Ako tingin ko, we're producing 10,000 tons of garbage every day. Dito sa Metro Manila. Tingin ko mga 50 to 60% lang yung nakokolekta. Ang problema ho kasi, opinion lang natin to. Dapat ho, merong dyan eh, nagmamanage dyan eh sa basura na nakokolekta dapat lahat. Dahil sayang ho, kung nagbabayad naman ang gobyerno, tapos may mga basurang hindi nakokolekta dahil nga sa kapabayaan ng mga distrito na walang nagmamanage, dapat pinagbibigyan rin ho natin ng pansin yan. Kasi saka lang ho natin mapag-usapan o gagawa ng aksyon kapag nangyayari na ho. Ganun ho ang nangyayari. At yung... Pero fully Kapag hindi pa binabaha, hindi naglilitawan yung basura, wala pong gumagalaw. Pero kapag andyan na po, saka po magkakandara pa na kanya-kanyang pakitang gilas. disposal facility. ayan. Puro kasi pasikat lang ho eh. Puro pasikat lang ang mangyayari dito sa administrasyon na to. Saka lang magsasalita, papamigya, kunyari action, wala naman. Naging tamad na yung mga easy money na lang ho ang gusto nila eh. Hindi naman ho lahat Hindi ho lahat. Marami lang ho talaga na mga ganon. Wala na silang pakialam. Samantalan tayo yung nagdagduro siya. Eto mga kababayan natin. Sila madisiplina. Ngayon, kung merong governor, meron talagang magmamanage ng mga urban centers. Nasa constitution natin yan. Basta mga highly urbanized metropolitan areas, pwede naman gumawa ng regional government. Parang sa Tokyo, may regional government. Gano'n. So, dapat systemic yung problema. Dapat magbago ng sistema. So hindi kaya ng MMDA sa ngayon, sir, no? Kasi susceptible sila sa mga ng mga mayor. Eh. Siyempre, lalo na sa mga mayor, siyempre may maraming political considerations na nababaliwala yung mga technical considerations. Hindi dapat ang mga mayor, ang feeling ko, dapat may managot. Hindi po ba dapat ganun? May managot. Kasi if you just assign it to them, it's Eto na within si their Corina. mandate. Well, we can see na walang nangyayari. Ano? Tama naman, ho. Siguro hindi ba ma-fine sila? Meron namang mayor na effective.
Pero kung dito naman, kasi yung waterways natin tuloy-tuloy yan, yung highway natin tuloy-tuloy yan, yung maraming yung disposal na yan, iisa lang yan. So dapat talaga merong isang Galing ho talaga to si Kong Egay. Daming idea ho nito sa lawak ng karanasan mo. Marami itong may tutulong sa ating bansa. Paghati-hatian na ho yung pera. Kaya pagdating ho dun sa project na dapat paglaanan, ay kakarampot na lamang ho. Dahil ho, pag dumaan kay ganito, pag dumaan kay ganito, pag dumaan kay ganito, puro kaltas na ho. Wala na ho mag-iimbestiga dun sa mga mangungurakot. Binuwag ho nila napakaganda ho nun Ayun ho yung mga mag-iimbestiga sa mga opisyal ng gobyerno na nagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero binuwag po nitong si Marcos Jr. Bakit importante yun? Hindi sa prosecution. Hindi lang yung prosecution, kundi yung sistema. Hanggang ngayon walang report yung ICC. Hindi nakapag-report. Walang nilalabas na report. Dapat kasi malaman natin ano yung naging modus operandi at ano yung mga systemic change na kailangan. Kailangan pag-aralan. Ang problema nga, may pinagtatakpan. Kasi aabot doon sa mga kaibigan. Well, yun ang hinala, no? We have to prove that yet. Yung sinabi naman ni Senator Lacson, yung sinabi naman ni Secretary Bonoan, sinabi niya ni Senator Lacson, sabi niya lahat ng senador ng 19th Congress ay involved dito. May kanya-kanyang insertions, may kanya-kanyang amendments. Hindi naman ibig sabihin nag-insert ka, masama. Pero kung halos lahat ng mga senador, puro flood control ang insert. Napakadami ho kasi madadamay dito sa flood control na to, dito sa mga budget na kaya ho iniiwas ho nila. Ayaw ho talaga na itong si Ping Lacson na maimbestigahan yan sa Blue Ribbon dahil dali ho rito yung mga kaibigan ho nila tsaka yung mga nakaraang mga senador na nakinabang ho dyan. Kaya tingin ho natin yun po ang dahilan kung bakit iniiwas talaga nila na i-public nila yung investigasyon kasi lulutang ho yung mga pangalan Marami hong mga pangalan na madadamay dyan. Gusto na ipribado para maayos nila, maituturo lang kung sino yung mga gusto nilang ituro. Yun ho siguro ang natin. Mga kababayan, hanggang dito na lang ho natin tatapusin tong video na ito. Maraming salamat po sa mga nanood yan. Huwag niyo po kalimutang share tong video na to mga kababayan. Maraming salamat sa inyo. Mag-ingat po tayong lahat dahil may mga hangin habagat pa ho na darating. Thank you.